Kinuha na nga rin ng Lakers si free agent forward Matisse Thybulle mga idol. 1-year deal lang ito sa halagang $3.3 million. So minimum deal to. And para sa akin, isa itong positibong signing no. Gawa nung kailangan talaga ng Lakers ng isang perimeter defender upang bunuin ang pagkawala ni Marcus Smart. At no better way yan kundi ang pagkuha nila kay Thybulle na kapag healthy ay isa sa mga the best defenders ng liga at hindi yun pang-hype pa. May 11-minute video nga itong si Thinking Basketball dyan kay Thybulle dahil sa depensa niya alone. Though hindi naman perfect player din yan si Thybulle for sure, may issues din siya sa kanyang laro, that's why hindi rin ganun katunog ang pangalan niya. Kasi kung top free agent yan, malamang inofera na rin siya ng malaki, di ba? Patas lang tayo again, hindi tayo ng hype. Kaya nga isa siya sa mga natitirang free agents ngayon At yan po ang pag-uusapan natin sa video na ito. Manood ng live na laro sa basketball sa 1x Sports, gamitin ang ating code na JonasTV. Scan nyo lang po ang ating QR code. Sa mga hindi nakakaalam, last season ay naglaro si Thybulle sa Portland ng 30 games kung saan nag-average siya ng 5.8 points, 2 rebounds, 0.9 assists, and 2 steals per game para sa Trailblazers. And yes, sa huling dalawang seasons, tinira po ng injury si Thybulle at naglaro lamang siya ng 45 games out of the total 164 games na pwede niyang laruin. Nagka-injury siya sa tuhod, sa hinlalaki, pati sa ankle. Kaya yan din ang rason kung bakit hindi siya matunog nitong mga nakaraan kasi injured siya. Pero ang goods nga kay Thybulle mga idol ay yung depensa niya. Yan lang alone ang dahilan kung bakit kinuha siya ng Lakers Siya ay may height na 6'5 mga idol, sabay wingspan naman na 7 feet. Actually, nagulat nga rin ako dito Sabi ko, 6'5 lang pala to kasi akala ko at least 6'7 yung height niya. Pero yan nga ang nagagawa kung may mahaba kang wingspan. Kaya nitong i-compensate yung height mo lalo sa depensa. Kaya makikita rin natin constantly na tinataon ni Thybulle yung mga best wings at guards ng kalaban. Kasi versatile siya na defender, gawa na rin ng wingspan na yan. And syempre, masipag din kasi siya. For sure, kung mahina ang depensa nito ni Thybulle ay hindi yan kinuha ng LA. Kasi tingin ko ay enough naman na ang scoring nila mula sa first 5 pati sa bench At yung depensa talaga ang nagkulang. And with Thybulle, naayos na rin yan panigurado. Pero like ko said kanina, hindi naman perfect na player to. May mga issues sa kanya at ang unang-una, yung health niya. Kasi nga 45 games lang ang nilaro niya in the last 2 seasons at ang sabi nga nila, the best ability is availability. Kahit pinakamagaling pa yan, kung hindi naman naglalaro, edi wala rin, di ba? Though sa end ng season nitong nakaraan mukhang okay na ata si Thybulle at naglaro na rin naman siya kahit sa playoffs. And yun din mga idol, hindi talaga offensive player si Thybulle at isa rin itong issue sa kanyang laro. Sa 7 taon niya sa liga, never siyang nag-average ng double digits at never din siyang naging close to averaging double digits mga idol. Ang career high niya na point average sa isang season ay 7.5 points per game lamang. Yun yung medyo mahirap din idol. Sa shooting, isa siyang career 34.9% shooter mula sa 3. Nasa average naman yung ganyang numero pero medyo nakakalin lang yan. Parang ako, feel ko mas mababa pa talaga yan At issue rin to idol kasi kung laser shooter yan, panigurado ang laki ng offer sa kanya kahit pa injured siya nitong mga nakaraan. Pero that is not the case. One-dimensional player siya at more on sa depensa lang talaga. Pero medyo may hope ka rin naman dito mga idol kasi last season, tumira siya ng 39.8% mula sa 3. Noong season bago nun, 43.8% naman mga idol sa 3 din. Ito na ang pinakamataas sa kanyang karera. So question mark nga kung magagawa niya pa rin ito sa Lakers lalo ngayon na may Luka, pati AR siya nakakampi. Siguro yan din yung panghahawakan ng mga fans na sana mag-click o mag-improve talaga ang kanyang shooting para maging fit na fit siya sa 3&D na titulo para sa LA. Kasi kung hindi, magiging parang Cam Reddish all over again to. Someone na mahusay dumepensa, masipag, maganda ang height, pero ang hirap din talaga panoorin sa opensa. At ganoon din sa Jared Vanderbilt, mga idol. Kaya ano kaya ang ibig sabihin nitong signing ni Thybulle? Well, para sa akin, parang magiging safety net itong signing na ito kasi nag-aantay pa sila kay Jonathan Kuminga Pero paano kung hindi siya pipirma sa Lakers, diba? E di nawalan na sila ng inaasam nila na wing player. Pero kung may Thybulle na sila, e di meron silang plan B. At ganoon din ang pagkuha nila kay Zaire Williams. Wing help siya na kung hindi makukuha si JK, ay more playing time sa kanya. Actually, kung ako ang tatanungin, okay na nga sa akin na wag na nila kunin si Kuminga Kasi kung ayaw mo naman talaga sa Lakers, sabay umaasa ka muna na ibang team ang kukuha sa'yo, edi parang ang pangit na ng simula ng pagsasama nyo nun kung biglang kakabig siya sa Lakers bigla, di ba? Pero hindi pa natin alam ang mga mangyayari idol. 16 na po yung players ng Lakers at hindi pwede to, so panigurado ay may trade pa na mangyayari dyan para maibaba sa 15 o 14 ang players nila. Tapos malay nyo, makuha rin nila si Kuminga. Hindi pa naman ruled out talaga yon though, sobrang mas malabo na talaga ngayon. Kaya ano po ang masasabi nyo dito sa pagkuha ng Lakers kay Thybulle? Good move ba ito or bad move? Lagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel
And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.